And syempre, lagi nyo ring bibigyan kahit papano ng discount yung customer. Pakunya-kunyaring discount lang, di ba? Yung tipong sasabihan mo, bibigyan mo ng free, pero hindi alam ng tanga-tanga mong customer na yung free na nakalagay doon, pinayaran din niya. What's up sa inyo mga tropa ko na nasa printing business? Kung bago ka pa lang na nakapanood dito sa YouTube channel natin, huwag mo kalimutan na mag-subscribe dyan mga tropa dahil isa yan sa mga factor kung bakit tayo sinisipag na mag-content at mag-vlogs at sagutin yung mga tanong ninyo mga tropa. At kung gusto mong mag-start ng printing business, kung gusto mong magpa-guide, message mo lang ako sa aking Facebook page. Nag-o-offer ako ng service tungkol sa guiding na ganyan. Kumbaga, a certain amount lang, pwede kang magtanong sa akin ng kung anik-anik mga tropa. Pero kung syempre hindi mo naman afford na magbayad, panoorin mo na lang yung mga videos ko dyan sa ating upload. At sisimulan na natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Previously mga tropa, feeling ko nagustuhan nyo yung vlogs ko tungkol dun sa mga pricing natin dito sa ating printing business. Syempre, kung magsisimula kayo ng printing business, unang-una nyong aalamin magkano ba yung bentahan, magkano ba yung ipepresyo nyo, magkano ba yung tunay na presyo ng mga materyales. At ngayon mga tropa, ituturo ko sa inyo yung simpleng natutunan ko dati nung nagsisimula pa lang ako tungkol sa kung papaano ba yung lintik na costing na yan. At mga tropa, dahil nabanggit ko nga yung costing na yan, dati meron akong isang tao na pinagtatanungan. Sabi ko sa kanya, boss, magkano singilan mo sa ganito, magkano ba yung isisingil ko sa ganito, ganyan. Ang laging sagot sa akin ng mga tao na yan, na kung sino man yung mga Poncio Pilato na yan, sasabihan ka lang nila na mag-costing ka, putragis na mag-costing ka, hindi mo nga alam kung ano yung costing na yan, kung papaano mo gagawin, or kung papaano mo siya i-execute. Nabuisit talaga ako sa mga pinagtatanungan ko na walang ibang sinasabi kundi mag-costing ka. Diba? Kung magtatanong ka kung magkano yung presyo na isisingil mo dun sa isang produkto na ibebenta mo sa printing business. Kaya naman tuturuan ko kayo dito sa isang quick seminar or webinar kung tawagin, or etong content natin kung paano mag-costing. Eto, nalaman ko lang din talaga to through research dahil nga wala akong ibang mapagtanungan. Naghagilap ako ng mga kung anik-anik dyan sa YouTube channel, and meron din akong isang tropa na into printing business pala. Tinuruan niya ako kung paano daw yung tamang pagko-costing. Pero mga tropa, yung pagko-costing niya kasi medyo may kamahalan dahil business registered siya, meaning meron siya mga permits. So ang ituturo ko sa inyo yung tipong side hustle lang. At without further ado, simulan na natin. Sa printing business mga tropa, ito yung natutunan ko talaga sa tropa ko at sa pag-research ko, na which is nagtutugma dun sa tinuturo ng tropa ko. Dapat daw yung mga materials na ginagamit mo sa ibebenta mo ay dapat times 6 yung balik, or times 3 or times 10. So ano ba yung mga ganong factor? Ayan na nga yung costing na tinatawag. So simulan natin sa sticker printing or yung mga pang motovlogs na ibinibigay ng mga vlogger sa kani-kanilang mga audience. So tignan natin, iTech vinyl sticker, ang pinakamura na nakikita ko dito so far sa ngayon, etong iTech matte, 195 siya. So eto na yung costing na tinatawag mga tropa. Computan muna tayo. Syempre gagamit tayo ng calculator. 195 isang pakete at ang laman nun ay 20 sheets. So i-divide mo yung 195 ng 20 dahil 20 yung laman niya. So lumalabas 9 pesos and 75 centavo yung isang pakete or yung isang vinyl sticker na yon. Syempre, isa rin sa mga factor yung mga free shipping fee. Ako mga tropa, hindi ko na sinasama yung shipping fee sa pricing ko. Dahil syempre, alam naman natin nakakakuha tayo ng mga free shipping fee dito sa online, at isa sa mga factor yan kung bakit magandang bumili sa online. Hindi ka na mahahassle bumiyahe, mag-aantay ka na lang, hindi ka na mapapagod magbuhat ng mga materials, 'di ba? So ayun, 9.75. Iisang tabi muna natin yan. So, syempre, ano pa ba yung mga materials na ginagamit sa pagpiprint ng mga motovlog sticker or yung mga pang giveaway? Syempre, kailangan natin ng laminating film. So, nakikita ako dito, yung Yasen, 85 pesos yung presyo niya. So, same lang din yung gagawin natin, 85 pesos. Divide mo lang din siya ng 20 dahil yung isang
pakete ay 20 sheets na siya. So, divide mo ng 20, 4 pesos and 25 centavos yung isang peraso. So, idadagdag mo yung kanina naman na 9.75. So, meron na tayong puhunan na 14 pesos para sa ating sisimulan na sticker printing na isang buong A4. So, syempre, isipin mo pa yung ink, isipin mo pa yung gamit na ibinili mo. Pero, sa costing na itinuro ng tropa ko, dun mo na siya ipapasok sa times 3, times 10, times 6. So, syempre, para medyo balance naman, i-times 6 natin. Wala na tayong computation sa mga inks, sa pagod, sa mga kung ano-anong equipment na ginamit natin. Basta i-times 6 ninyo yung materials na gagamitin ninyo. 84 pesos ang kalalabasan niya, mga tropa. And sa tingin ko, it is a good price, mga tropa ko, no? Sa isang sheet ng A4. And to tell you honestly, para dito sa location ko, medyo may pagkamahal pa din siya. Dahil syempre meron pa ring tinatawag na price war. And kahit papaano, nagbibigay ako ng discount. Kaya sa akin, sapat na sa akin yung presyo na 75 pesos isang sheet ng A4 ng sticker, 'di ba? Pero kung kayo ay business registered, meron kayong mga permits dyan, talagang i-times 10 ninyo. So, ulitin natin, 9.75 plus 4.25, 14 yung kalalabasan yan. Kung ita-times 10 mo yan, mga tropa, papalo ng 140. Kaya, mga tropa, huwag kayong magtataka kung yung ibang mga business printing owner nagsisingil ng 100 plus isang vinyl sticker up to 120, mga tropa ko. Yung iba talaga 100 to 120 yung singil nila. Kasi isipin mo, 14 times 10 mo, kasi times 10 talaga, mga tropa, yung pinaka maayos na kitaan or yung may kikitain ka talaga kung business registered ka, 140 or, 'di ba? Pero syempre, medyo sa tingin mo medyo mahal na yan, mag-stick ka sa 100 up to 120. Ako, mga tropa, na itanong ko si Mami Epi, no? Wag nyo na lang din i-chismis, no? Tinanong ko yan dati. Sabi ko, magkano, Mami Epi, yung singil mo sa isang A4? Siguro kilala nyo naman si Mami Epi. Sabi niya, 100 daw yung singil niya. Pero that was 2 years ago. 2 years ago ko nang tinanong sa kanya yon. Hindi ko alam kung ganun pa rin yung presyo niya na 100 or medyo nagtaas na siya kasi hindi ko na siya masyado nakaka-chat. Kasi dahil nga, as times goes by, nag-gain ka rin ng experience, syempre, hindi mo nakukulitin yung isang tao. 'Di ba? Dati kasi medyo nakukulit ko din yan si Mami Epi, sa totoo lang. Napakabait niyan, mga tropa, napapagtanungan ko talaga yan. So, ayun. At kung magpipresyo kayo ng 50, may mga mangilan-ngilan na nagpipresyo ng 50. Etong 50 pesos, mga tropa, kung babawas mo yung 14 pesos na puhunan mo, 36 pesos lang yung kikitain mo sa isang A4. And dati, ganyan yung singilan ko. Napagtanto ko yung pagod ko, yung puyat ko. Isipin mo, yung ink na ginagamit mo, yung printer na ginagamit mo, yung kuryente na ginagamit mo, yung init na nakukuha mo sa laminating. Kahit yung mga laminating naka-cold laminate, umiinit pa rin yan. Iba pa rin yung machine na yan, mga tropa. So, kung sa tingin nyo, yung 36 pesos na yan, sapat na sa pagod ninyo, para sa akin, hindi worth it. Para sa akin, kahit papano yung win-win situation, eto, 75 pesos minus mo yung 14, 60 pesos yung isang tubo mo sa isang vinyl sticker. This is a win-win situation para sa akin. Kasi hindi mo lang din naman isang araw gagawin yung vinyl sticker, not unless isa ka sa mga printing business owner na nagkukumahog ng mga customer na tinatapos kagad yung vinyl sticker. Ako talaga, nagbibigay ako ng 2 to 3 days bago ko i-submit sa customer ko yung vinyl sticker para talagang quality at hindi ako nararush. Dito sa 61 pesos na to na kinikita ko or sa 75 pesos na pagsingil ko, meron na ako dyan na kahit papano na allowance. So isipin mo, 61 pesos kung nag-error ka ng isa minus 14, kahit papano meron ka pa rin, sabihin mo na 50
pesos na kita kung magkamali ka man ng isa. Kasi syempre magbigay ka pa rin ng margin for error. Kaya yung 85 pesos sa totoo lang talaga okay na okay to eh. 'Di ba? Isipin mo 14 pesos times 6, 85. Sabi mo na 85, sarado mo na ng 85. Ayan talaga yung presyuhan dapat na pinipresyo ninyo kung kayo ay nagpiprint ng vinyl sticker, laminated at naka-cut mga tropa. Sabihin na natin na kiss cut man or yung tipong cut out na. Ganyan yung pagpipresyo ng tinatawag na lintik na costing na yan. Matagal kong natutunan to sa totoo lang kasi medyo umaasa ako sa mga nakikita ko dyan somewhere out there na kung magkano yung presyo nila. Medyo ginagaya ko lang dahil nga dati 50 pesos lang. Napagtanto ko talagang napapagod ako kakaprint. Parang wala akong kinikita sa totoo lang dun sa singilan ko na yon. Meron naman talagang kinikita pero alam mo yon hindi worth it sa pagod eh. Hindi pumapantay. So move forward tayo. Tapos na yung costing natin dito sa sticker. Dito naman tayo sa sabihin na natin na photo printing. Mga tropa, kung bibili kayo ng isang A4 na paper or photo paper, 115 yung A4. RC sa tin. So, i-divide natin 115. Same lang din yung gagawin natin. 20 sheets yung laman ng isang pakete nito. Divide mo lang ulit siya ng 20. Papatak 5 piso at 75 cents yung puhunan mo sa isang A4 na print. Ito ipapakita ko no. Ito isang A4 na ganito, 5 piso at 75 cents ang puhunan mo. So, lagi niyong tatandaan, times 6, times 10, or times 3. So, ita-times 6 muna natin to para sa safe na presyuhan. Times 6 natin. So, 34 pesos mga tropa. Ayan, so sa tingin nyo, kung worth it yan or hindi, nasa sa inyo. Pero para sa akin, sa mga ganito, ita times 10 ko siya mga tropa. 5.75 times 10. Kasi yung 34 pesos parang hindi worth it yon sa quality ng gawa mo. So, ayan, pwede nyo siyang isarado ng 60 pesos or 65 pesos yung isang A4. Pero ako mga tropa, ang singil ko na sa ganito, 75 pesos. Pero kung medyo madami, 65 pesos ko lang siya. So, ayun yung tatandaan ninyo, kung na-multiply ninyo ng times 6 na kung sa tingin ninyo, hindi pa sapat, taasan nyo pa, di ba? Kumbaga kasi meron din kayong mga masasagasaan na mga printing shop kung magpepresyo kayo ng ganon. Lagi nyong iisipin yung mga factor na masasagasaan nyo yung ibang nagdinegosyo din, di ba? Kawawa naman sila, syempre meron silang mga permits. Etong 34 pesos na to, para sa akin, sapat lang to sa 4-hour na printing. 35 pesos yung 4-hour na printing. Kasi mga tropa, lagi nyo tatandaan sa ganito na RC sa tin na kuyi, dapat ang isang sheet niyan, at least kikita kayo ng 100 pesos. Kasi ginagamit din natin yan sa mga ID printing. Diba ang puhunan natin doon, 5.75 nga, mabibenta natin ng 50 pesos yung isang package na yon. Lagi nyo tatandaan, napakaraming factor, hindi lang itong times 6 na to or times 10 times 10. Lagi nyong isipin din yung mga factor ng location ninyo, kung magkano yung presyuhan dyan sa location ninyo, or kung sapat na yung effort na ginawa mo para sa presyo na ibebenta mo, and nasa sa mga materialis din na mga ginagamit mo, kung pigment ink, kung anong printer, di ba? Pero napakalaking factor na matandaan mo yung at least nag times 6 or nag times 10 yung materials na ginamit mo. So next naman natin sa mga alam niyo yung mga sinusulatan ng mga bata, yung tracing pad. So ayun, magko-compute tayo. Ito yung ginagamit ko doon, hard copy na kulay red. 185 pesos ang isang rim ng ganyan. So 500 sheets yung laman yan, divide niyo siya ng 500. Bali ang magiging puhunan ninyo or ang kalalabasan ng isang bond paper 0.37 cents. So i-multiply natin yan. Usually gumagamit tayo ng 10 sheets tapos hinahati natin yon para maging size ng A5, di ba? So magiging 20 na sulatan kasi i-divide mo yung 10, divide mo ng 2, magiging 20, di ba? So kukuha tayo ng 10 pirasong papel, multiply natin yan. Tapos niyan mga tropa, ita times 6 mo siya or i-times 10 mo siya. Doon muna tayo sa times 6 mga tropa. Lalabas 22.20 mo siya pwedeng ibenta.
Gumamit ka ng ink kasi konti lang naman yung mga ink na ginagamit doon, yung mga linya-linya lang yon. And syempre, gusto mo meron pang cover, 'di ba? Nagpi-print ka pa ng mga cover diyan. Sabihin na natin, yung pricing doon, gagamit ka ng double-sided na photo paper. Eto, meron tayong double-sided na photo paper dito. Sabihin na natin na 115 pesos yung isang pack ng double-sided photo paper na gagawin mong cover para sa tracing pad. Divide mo siya ng 50 dahil 50 yung laman ng isang pakete. Tapos i-times 6 mo din siya, 'di ba? Dito sa times 6 na to, dyan ka na magkukompute or kasama na dyan yung ink na ginamit mo, yung effort na ginamit mo, yung kuryente na ginamit mo, di ba? So, i-add mo yung kanina na presyo natin na 22.2 kung hindi ako nagkakamali. So, 36 pesos or 35 pesos, pwede mong ibenta yung tracing pad na gagawin mo. Kasama na doon yung padding glue, yung may cover na nga, and yung print. And kung medyo solo lang yung i-order, pwede mo pang isingil ng 50 pesos, di ba? Nasa sayo. So, ganon yung mga tinatawag na mga costing sheet na yan. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo to, pero ako, ganito talaga yung ginagawa ko sa totoo lang. At lagi yung titignan yung presyuhan sa market. Ganon palagi. Times 6, times 10, times 3 kung medyo wala naman kayong effort, pero kung medyo may effort kayong gagawin, times 6, times 10. Diba? So, eto naman sa pinakalas natin, presyuhan para sa mga Sintra board. Eto, basic lang muna yung ituturo ko sa inyo kasi gusto ko i-discover nyo rin kung paano kayo magpe-presyo. Usually, ang isang A4 170 pesos. 10 piraso na yan. Medyo tumataas yung presyo dati. Around 130 lang to Medyo mura-mura lang to So, 170, same pa rin yung gagawin natin. Divide natin siya ng 10 dahil 10 pieces yan. So, ang kalalabasan niyan, 17 pesos. Siyempre. And, i-multiply mo siya mga tropa ng 6. Ayan, di ba? I-multiply na natin yun ng 6. So, siyempre, magpiprint ka pa ng binili sticker or sabihin na natin para sa mga Sintra board, photo paper lang yung ginagamit mo. Photo paper or yung photo sticker. Medyo mura-mura lang yon. Kaya mga tropa, etong mga flat type na Sintra board na as in yung flat lang, wala siyang setup sa likod, hindi siya 2D, hindi siya 3D, pwede kang pumresyo dyan ng around 120 mga tropa ko, ganun, 120 up to 150 depende kung gagamit ka nung vinyl sticker. And sa tingin ko kung 120 ang gamit mo nun mga photo sticker, pero kung mga vinyl sticker pag flat type 150 pwede mo siyang ipresyo. So ayun, sana natutunan nyo yung simpleng costing na lintik na naguluhan din ako dito at na bad trip din ako kasi hindi ko rin alam tong mga costing na to. Basta times 10, times 6 or kung ano pang times na hindi kayo malulugi, wag laging palugi mga tropa, no? And syempre, lagi nyo ring bibigyan kahit papano ng discount yung customer. Kunyaring discount lang, di ba? Yung tipong sasabihan mo, bibigyan mo ng free pero hindi alam ng tanga-tanga mong customer na yung free na nakalagay doon pinayaran din niya. Isa yan sa mga strategy ng mga nang-i-exploit, no? Sasabihin free pero binayaran mo pala. As times goes by, matututunan mo din yung mga ganitong costing. And siguro sapat na to, no? Sana hindi ko napahaba yung video kasi napakasimple lang naman na itong gusto kong i-share sa inyo. At kung gusto nyo mag-avail ng mga templates mga tropa, message nyo lang ako sa ating Facebook page. And kung gusto nyo mag-avail ng mga Canva Pro, and kung gusto nyo mag-donate dyan sa ating GCash mga tropa, napakalaking tulong yan dahil isa yan sa mga nagsusustain dito sa ating YouTube channel, no? May mga mangilan-ngilan na nagsisend sa GCash ko pero sobrang bilang na bilang sa daliri. Napakalaking pasasalamat ko sa inyo sa mga nakaka-appreciate or sa mga nagdo-donate dyan talaga mga tropa dahil masyado nyong binavalue yung turo ko sa inyo at alam ko na alam nyo yung salita na give and take mga tropa, no? So ayun lang, dito na natin tapusin to. Lagi ko sinasabi ang mga tropa, huwag magpapauto, research is the key. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas hanapin mo sa mundo.
marami